kailangan focus po tayo. Focus tayo, huwag tayong magpapapekto sa distraction ni Satanas. Kasi yan ang gusto niya eh. Yung hindi ka, yung maging mabagal ang pag-unlad mo. Kunin niyo yung part yung Biniga ako. Ramen charge. Ano ba yun? Full pack na. Nanay. Verse 13, ang sanggol ba ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Saan po natin malalaman ang mabuti at masama? Base po sa turo po sa inyo ni Pastor. Dito sa Biblia. Kaya tayo nag-aaral ng mabuti at masama. Ay, mabuti. Ng Biblia. Hallelujah. Para malaman ang mabuti at masama. Amen. 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 Kasi kapag nalaman mong mabuti, gagawin mo. Amen. Kapag nalaman mong masama, hindi mo gagawain. Amen. Hindi pag nalaman mong masama, yun ang gagawin mo. Huwag mo baliktarin. Amen po. Ayan. Magdalubat. Huwag mo mabaliktarin yung baka binabaliktad eh. Kaya mabagal ang pag-unlad eh. Oo. Kaya bumabagal ang pag-unlad mo. Binabaliktad mo kung ano yung masama, yun yung ginagawa mo. Ano yung mabuti, yun hindi mo ginagawa. Mabagal talaga ang pag-unlad mo yan. Amen po. Kaya gising-gising. Verse 14, ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang. At dahil sa pagkasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Amen po ba? Ulitin natin. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang. At dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Paano siya nagkaroon ng kakayanan malaman ang mabuti at masama? Dahil sa pagsasanay. Amen po ba? Amen. Practice na practice. Amen po. Amen. Basa ng basa. Makinig ng makinig. Amen. Gumawa ng gumawa. Pag nabasa mo, i-apply mo. Pag napakinggan mo, i-apply mo. Di ba? Amen. Sa parang yan, nagpa-practice ka. Amen po. Amen. 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 Mamamalayan mo, magaling ka na. Marunong ka na. Amen. Malakas ka na. Hindi ka na basta-basta maitutumba ni Satanas. Amen po ba? Pag sinabi na Satanas, uy, lumuwad ka. Hindi yan ang nasusulat, sabi mo. Kasi alam mo mabuti at masama, di ba? Amen. Ulitin natin. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat ng gulang. At dahil sa pagsanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Magsanay po ng magsanay. Amen. Amen. Sa kabanalan. Amen. Sa kabutihan. Hindi po sa kasamaan. Amen po ba? Amen. Ngayon, sa araw-araw, ano ba talagang ginagawa natin na pagsasanay? O yung mga dalaga pa lang. Yung mga dalaga pa lang. Leader Lawrence, namumonitor mo ba itong mga to? Hindi mo ba alam na 2 araw ko na yan na pagsabihan? Anong sinasanay nila araw-araw? Anong in-exercise nyo araw-araw? Mga pagbabayihan na dalaga. Anong in-exercise ninyo? Walis. Sinungaling pa kayo eh. Bago kayo magwalis, sinabihan pa kayo eh. Diba? Diba, Brother George? Amen.
dapat i-exercise ninyo yung kusang palo. Amen. Hindi na kayo kailangang sabihan pa. O anong sinasabi ni Pastor? Hindi kayo robot. Na sasabihan pa bago gagawain. Tao kayo. Sabi mo mga tao, magharap-harap nga kayo. Tao ka ba? Ang tao, may isip yan. Amin po ba? Amen. Ngayon kung may isip ka, may kusang palo yan. Ang robot, bago gumalaw, pipindutin mo pa yan. Okay. Amen. Di ba? Amen. Amen. O, bukas. O, pipindutin na naman ba kayo ni Pastor? Ha? Dapat may kusang palo. Kasi tao po tayo. Amen. Amen. Amen po. Amen. Gising-gising, hindi ka robot. Tao po tayo. Amen. Hindi lang sa mga dalaga, pati sa kalalakihan. Amen. Ha? Amen po. Amen. Dapat teamwork kayo. Ha? Anong malay ninyo, pag nagtitimwork kayo, doon nyo nakita ang pan. Ang iyong hinahanap. Ano? Huwag kapareha pala tayo. Di ba? Si Jason, nalala ko yung pangako niya eh. Anong position? Anong gusto mong ministry, Jason? Maglinis ng church. Pero nakita niyo bang naglinis si Jason? Kaya wag po tayong minsan wag tayong magbibitaw ng pangako. Amen po ba? Amen. Amen. Ngayon, tutularan po ba natin si Jason? Pero na sinasabi ko, habang may buhay, may pag-asa na itama yung mali po natin. Amen. Kailan mo itatama ang mali mo, Jason? Ay, 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 ay! May natira pa. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo. Ngayon, nasabi ko ang mali ni Jason. O di may pagkakataon siyang itama yun. Amen. Amen. Diba? Ganyan po si Pastor. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung tama, ay tama. Kung ano yung mali ninyo. Amen. Pero kay George, sasabihin ko sa kanya kung ano yung tama niya. May tama talaga siya. Amen mo. Mga... Sabi ni George, magaling na daw siya. Patunayan mo, George, na magaling ka na. 100%. Huwag ka nang magtira kasi kawawa yung nahawaan eh. Diba? Huwag nagtira ka pa. May mahawaan pa. Kaya habang may buhay, may pag-asang itama. Tama. Amen. Huwag mong hahayaan na pabawian ka ng buhay na hindi mo na itama yung mali mo. Yun po ang delikado. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya ka binibigyan ng Diyos ng buhay para itama mo yung mga pagkakamali mo. Amen. Amen. Ang buhay ay ginagamit para itama yung mali. Amen. Hindi ang buhay ginagamit para maging mali habang buhay. Amen. Amen po. Amen. 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 Habang nabubuhay ka araw-araw, may natatanggal sa iyo na hindi karapat dapat. Amen. Amen po. Amen. Amen. Para ikaw ay mamunga. Amen po. Hindi pwedeng mamunga yung mga tao. Ako po. Andyan pa po ba kayo kapag babaero na si Pastor? Pag lalakero na si Pastor, kapag
nasinggiro na si pastor, nandyan pa rin po ba kayo? Amen. Hindi. Parang sinabi niyo okay lang sa inyo maging ganun ako ah. Wala namang kabanalan yun. Yung matinong sagot ko, maniniwala pa ba kayo sa akin na magtuturo ng Biblia pag gano'n ang pagkatao ko? Oh. Di ba? Maliwanag na hindi tayo makakapamunga kapag namumuhay tayo sa kasamaan. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Kaya kailangan lakaran natin ang liwanag. Kapag lumalakad ka sa liwanag, nakikita mo ang mga tama at mali. Amen po ba? Amen. Kapag may liwanag, madali mo makita ang tama at mali. Kaya lumakad ka sa liwanag. Amen. Kung lumalakad ka sa dilim, may mali na pala sa paligid mo, hindi mo pa alam. Amen. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Bugay tayo kay Jesus. Kailangan may tatama ang mali mo, Jesus. Hindi, sa totoo lang, hindi ka sa akin nagsalita nun eh. Sa Diyos yun, narinig ng Diyos yun eh. Sabi mo, yan ang ministry ko, Jesus. Hindi na. Hinahanapan kita ng ministry mo, lahat ng sinasabi ko, hindi mo kaya, sabi mo. Kaya ikaw na yung pinag-decision ko, ano yung ministry mo na gusto mo, na kaya mo? Linis. Yan. Diba? Kailangan, gawin natin yun. Hindi kita tuturuan na suwayin yun. Yung commitment mo yun eh. Amen ba? Kung ano man yung commitment mo sa Diyos at meron kang leader, ang ituturo ng leader, masunod mo yun. Hindi mo yun masuway. Oh. Di ba, Jimboy? Sabi ni Jimboy, ang unang ani ng sili sa church. Di ba? Ganito po, winawarningan ko po kayo. Huwag po tayong pabigla-bigla ng salita sa harapan ng Diyos. Amen po. Huwag tayong pabigla-bigla ng salita sa harapan ng Diyos. Huwag. Delikado po yan. Mas mabuti na huwag kang mangako kaysa magpako. Nakasulat po sa Bible yan. Amen. Amen po. Amen. Kapag sa harapan po kasi ng Diyos, pag sinabi mo yan. Amen po. Kasi ang Diyos po natin, ganyan ang ugali niya. Pag sinabi niya. Totoo po yan. Amen po. Amen. Si Satanas, pag sinabi niya, binabawi niya. Amen po. Amen. Ang masama ba ang loob sa akin? Jimboy, Brother Jason. Ganyan po magmahal si Pastor kung makikilala na niyo. Ayaw ko pong mananatili kayo dun sa mali ninyo. Amen po. Amen. 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 At lahat naman nakaranas ng correction po dito. Amen po. Amen. Meron po ba ditong tao na hindi ko pinorek? Meron ba? Di ba wala? Lahat. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin, wala po pong favorite. Amen. Lahat po kayo, favorite pong tamaan. Amen. Amen po ba? Amen. 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 Ngayon, dapat maging paborito nyo rin pong magpatama. Amen. Kasi para rin po sa inyo yan. Amen po. Kasi kung lagi na lang tayo hindi magpapatama, hindi magpatama, tayo po ang magiging kung tayo, baby Christian sa mong buhay. Ang tawag ko po dyan, bansot Christian. Bansot ka na. Hindi ka na lumaki. Amen po ba? Amen. Kapag nabansot na, anong mangyayari? Pakainin mo na pakainin, bansot mo talaga. Di ba sa baboy? Sa baboy, pag nag-alaga ka ng baboy, nabansot yung baboy. Kahit ano bang habol mo ng pagpapakain dyan, yun na yun. Amen po. Sana naman po, huwag po tayong maging ganoon.
Na kahit pakainin mo ng pakainin, yun na talaga. Wala nang pag... Amen po. Amen. 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 At sino yung mga nagiging banso? Sila yung mga may hinang kumain. Amen. Tama po ba? Amen. Amen. Sino po dito nakakaranas mag-alaga ng hayop? Sino dito nag-alaga na ng hayop? Oh. Sino yung mga nabansot? Di ba yung mga mahinang kumain? Sino yung bumulas? Yun, lumaki ka agad. Yung mga malakas kumain. Sa church po, ganyan po. Amen. Makikita mo yung madaling umunlad. Makikita mo yung madaling tumaba spiritual. Sila yung kain ng kain ng kain. Amen. Amen. Diba si Pastor Alex yung dumalaw dito? Sabi niya, 1 month pa lang. Nagpipreach na ako, Pastor. Paano nangyari yun? 1 month pa lang, nagpipreach na. Paano po nangyari yun? Ang bilis. Malakas ang kumain. Di ba ang bilis? Oh. Nasa pagsasanay ko yan at interes, intensyon, pagpupursige. Amen po ba? Amen. 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 Amen po. Amen. Dito po, ginigising ko po kayo. Amen. Binibigyan ng tip para bumilis ang pag-unlad spiritual. Amen. Amen po. Verse 13. Verse Ay, 14. 14. Amen. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Amen. Verse 6 ay chapter 6, verse 1. Kaya't iwan na natin ang panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. Isa yan sa kwan, mga panimulang aralin. Amen po ba? Amen. Ang gospel. Mapakilala mo si Kristo. Mga panimulang aralin po yan. Amen po. Amen po. Tigilan natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kapuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Panimulang aralin pala yan. Yung, ulitin natin. Tigilan natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kapuluhan. Yung tumalikod ka na, magsisi ka na, ganyan, talikuran mo na yan. Panimulang aralin po yan. Amen po ba? Hanggang kailan tayo hindi gagraduate dyan? Lagi tayong binababalan, uy, huwag mo nang gawin yan. Uy, pagsisiyaw mo na yung kasalanan, hanggang kailan ka hindi gagraduate sa ganyan? Panimulang aralin po yan. Amen po. Kailangan natin gumraduate dyan. Na hindi na tayo laging pinapalalaan, hindi na tayo binabalaan. Pusang palo na tayo, hindi na natin ginagawa yun. Amen po. Amen. Ulitin natin. Tigilan natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Verse 2, tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay. Ayan, panimulang aralin din yan, yung pagpapatong ng kamay. Amen po ba? Meron po tayo niyan, amen. Amen. Pero hindi lang po tayo kaya. Amen po. Meron po tayo niyan, alam niyo po yan. Special po yan, special, parang ginagawa natin yan na special event. Amen. Amen. Nag-impart po tayo ng kaloob ng banal na Santong Espiritu. Pero panimula po yan. Mga panimula po yan na step. Amen. Kaya natin ginagawa yun, para pag na-impartan ka na ng kaloob ng banal na Santong Espiritu, yun na-impart sa'yo, gagamitin mo na yun sa pag-unlad mo. Amen po ba? Hindi yung palagi ka na lang pinapatungan. Lagi ka na lang papatungan. Anong ibig sabihin nun? Ano pong ibig sabihin nun? Aalag ka, tapos malalamig ka, kailangan mo na ng patungan.
Aalab na naman, malalamig ka, kailangan mo ng patungan. Aalab ka, malalamig ka, kailangan mo ng patungan. Graduate na po tayo doon. Amen. 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 Mga panimula po yan. Amen po. Amen. Dapat minsan ka lang patungan, yun na impart sa'yo, nakakayanan, kaloob ng banal sa Espiritu, yun na impart sa'yo, exercise mo na yun. At darating ang panahon, ikaw naman ang magpapatong, hindi na yung laging ikaw yung pinapatungan. Naunawaan po ninyo. Amen. Amen po. Kung lagi na lang ikaw ang pinapatungan ng kamay, habang buhay, naging baby Christian ka naman. Dapat dumating ang panahon, sabi nga nito, dapat tagapagturo na kayo, di ba? Matagal. Pero dapat, pero ngayon, hanggang ngayon, tinuturuan kayo. Ganon din yun. Kung naranasan mong patungan ng kamay, ang isang lingkod ng Diyos, darating ang panahon, dapat sana ikaw na rin ang nagpapatong ng kamay. Amen. Nag-i-impart. Ayan po. Pinapasa mo na yung alat mo. Ha? Pinapasa mo na sa tao. Pero paano ka magpapatong ng kamay? Anong ipapasa mo kung malamig ka? Ha? Delikado na rin yan eh. Yung pag nag-rehearse ka, kung ano yung espiritu nung nasa iyo, yun yung lilipat dun sa tao na yun. Mo lang yung papatungan mo ng kamay. Huwag kang basta-basta magpapatong ng kamay. Amen. Pilihan mo. Sabi niya kay Timoteo po yan. Amen po. Amen. Kasi hindi talaga lahat karapat dapat magkaroon ng... Kasi yung iba gagamitin sa hindi maganda. Amen po. Amen. Yung si Kadyo, pray siya, lasing siya. Kinikwento ni Auntie Dia, kahit gano'n si Kadyo, lasing. Yung pinag-pray niya yung anak ko, gumaling. Nandun yung anointing. Ibig sabihin, malamang yung past life niya, baka napatungan siya na may naipasa sa kanya na anointing. Amen. Ngayon, napapupurihan ba ang Diyos? Ganun. Lasing ka, nakapagpagaling ka. Ang Diyos ba ang napapurihan o ang demonyo? Pero dati kung born again yun, ang mga magulang niya born again, mga Christian. Ano pong ibig sabihin yan? Hindi porky anointed. Ano? Basta-basta po tayo maniniwala. Amin po ba? Tingnan natin yung bunga. Yung bunga. Yung kanilang mga gawa. Ibig sabihin yan, mga gawa. Tingnan mo yung bunga. Mga gawa. Yung gawa ng tao na yun, tingnan mo. Amin po. Maaaring yung anointing nandyan, pero yung bunga, yung gawa ng tao na yun, tingnan mo siya. Observan mo, bago ka maniwala. Ngayon, kapag nakita mo ba, amen mo. Amen. Kaya pumili kayo ng likod ng Diyos na mabubuti ang gawa. Amen po. Amen. Kasi ang ibubunga niyan, mabubuti ng tao. Amen po ba? Amen. Kung ako pong lingkod ng Diyos na nakatayo ngayon dito, ako po ay manginginom, siguro ang dami na pong manginginom dito na miyembro. Amen. Tama po ba? Amen. Gusto ko pong maunawaan po ninyo yan. Amen po ba? Amen. Kasi sasabihin na, si pastor nga, nagiinom eh. O di magiinom din ako. Pwede pala eh. Ay, si pastor, talagang, kung ano po ang puno, yun ang bunga. Amen po. Amen. At dyan niyo po makikita ang tunay na kay Kristo. Kung ang iglesia na yan ay ibinumbunga ay katulad ni Kristo. Amen po ba? Amen.
Nakuha po ba ninyo yung punto? Amen. Para hindi po tayong maligaw. Ang dami pong religion ngayon na nagkalat. Hindi po ba? At lahat nagsasabi, kami ang tama. Tayo rin po, sinasabi natin tayo ang tama. Pero dapat, kapag sinabi natin tayo ang tama, ipakita natin sa bunga. Amin po ba? Kaya ganun po tayo kay Pet. Kailangan niyo pumuunawaan yan. Naintindihan na po ba ninyo kung bakit tayo mahigpit? Amen. Amen. Kasi ang labanan ng totoong relihiyon ay sa bunga. Amen po. Amen. 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 Kung hindi po tayo magiging mahigpit, baka dumami po tayo dito, puro pasaway. Sa totoo lang po, kung ito ang hanap natin, madali lang yan. Madali lang po magparami ng miyembro. Totoo po yan. Kung ikaw ay magiging pastor, madali lang magparami ng miyembro. Huwag kang maghigpit. Tapos yung ituturo mo yung masasarap sa tinga. Yayaman ka. Kahit hindi ka magpakabanal, yaman ka. Okay lang yan. O, di sabi naman ng mga kongregasyon, Amen, yayaman ako. Yan. Narinig naman ni Satanas. Pinayaman ka talaga. Pinayaman ka talaga, o di. Nawili ngayon yung mga tao, marinig dun sa church na yun. O, yung mayaman. Sabihin ko sa inyo, nasa pagyaman po ba ang basihan na naroon ang Diyos? Nandun po ba sa pagyaman ang basihan na nandun ang Diyos sa church na yun? Dapat ganito po ang sistema po yan. Dapat una po tayong yumaman spiritual. At susunod na lang po yung kayaman ng physical, ay material. Amen po. Maunang kayaman ng spiritual, ibig sabihin maunang tayo spiritual. At yung material na yan, hahabulin na lang po tayo. Susunod na po yan. Amen po. Hindi nauna yung material, hinuli yung spiritual. Tsaka na akong maglilingkod kapag nakaahon na ako sa utang. Tsaka na akong maglilingkod kapag maayos ng buhay ko. Tsaka na akong maglilingkod. Mali pong kaisipan ko yun. Kailangan maglilingkod ako sa Diyos. At alam ko kapag naglingkod ako sa Diyos, matutuwa siya, iaahon niya ako sa mga ito, mga problema ko ito. Amen po. Dapat ganyan ang mindset ng Kristiyano. Maglilingkod ako kasi ang Diyos ang magsusolve ng mga problema ko. Tsaka na. Pero may mindset na ganyan eh. Tsaka na ako maglilingkod kapag ayos na yung buhay ko. Tsaka na ako maglilingkod kapag dapat nga, kung hindi ka ayos, mas lalo kang lumapit. Kasi ang Diyos ang mag-aayos niyan. Amen. Kung ikaw ang Diyos, di ba? Ikaw ang lumagay sa Diyos, sa posisyon ng ating Diyos. Hindi lumalapit sa iyo yung anak mo. Yung itinuturing mo anak. Di ba? Makapangyarihan ng Diyos. Ngayon, napapanood mo, hindi siya lumalapit. Parang walang tiwala sa iyo. Ano masabi mo? Diba? Naghintay na ako lumapit. Kaya ko sanang gawa ng paraan yung problema mo kaso hindi ka lumalapit. Diba? Ang inihintay lang ng Diyos, lumapit po tayo. Amen po. Amen. Pero anong nangyayari sa tao? Huwag po tayo magbulag-bulagan. Ano nangyayari sa tao? Kapag may problema, doon sila lumalayo. Doon sila nalalamig. Amin po ba? Dapat, kapag may problema tayo, andyan tayo.
Lapit tayo, Lord tayo. Mas lalo po tayong maglumapit sa Diyos. Kasi siya ang makakasagot niyan. Amen po. Amen. 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 Kasi pag lumayo ka, baka ang sumagot ng problema mo sa Satanas. Kasi sumasagot din ang problema sa Satanas. Para ano? Para lalo ka magpakasama. Ang Diyos, kaya sumasagot siya ng problema para lalo ka magpakabuti. Amen. Amen. Ano verse tayo? Verse 2. Verse 2, tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Ano po yan? Yung pagtuturo ng impyerno. Dapat graduate na po tayo dyan. Palimulang aralin po yan. Yung tinuturo mong ma-impyerno, ganyan, nagkaligtasan, mga palimulang aralin po yan. Pero ano pong nangyayari? Paulit-ulit na itinuturo, paulit-ulit na ipinapaalala para lang ma-refresh yung pananampalataya ng tao. Pero sa totoo lang po, yan po ay mga panimulang aralin. Amin po ba? Amen. Mga panimulang aralin po yan. Kailangan gumraduate na po tayo dyan. Verse 3, magpatuloy nga tayo at iyan ang gagawin natin kung loloobin ng Diyos. Amen po. Amen. Verse 4, sapagkat paano nang balikin? Ulitin natin yung 3. Magpatuloy nga tayo at iyan ang gagawin natin kung loloobin ng Diyos. Amen. Sino dito yung mga baguhan? Ayan. Amen. Mga baguhan. Amen. Ay si ate, tinatanong po kung ano yung kahapon, kung naalala mo ate, tinatanong ko ano yung kaloob na parang alam mo, na nakuha mo, hindi ka pa sure. Ayan. Sabi dito, magpatuloy nga tayo at iyan ang gagawin natin kung loobin ng Diyos. Amen. Kailangan ihanda nyo yung sarili ninyo. Kasi ang ibig sabihin ni Apostol, hindi ko alam kung ang Hebreo po, kwanto controversial kung sino yung nagsulat. Itong Hebreo na libro. Controversial. Hindi natin alam kung sino nagsasalita dito. Pero ang sabi nung nagsasalita dito, magpatuloy nga tayo. Amen. Kailangan gumraduate tayo sa panimulang aralin. Kailangan lumalim na tayo. Amen. Kailangan lumalim po tayo. Kailangan natin pumasok sa spiritual realm. Amen po. Kailangan maging warrior po tayo. Kaya po tayo tinawag ng ating Diyos para lumalim sa pananampalataya, maging sundalo niya tayo. Amen. Maging tagalaban tayo ng kadiliman ng mundong ito. Hindi tao ang kalaban natin. Amen po ba? Kundi mga espiritu. Amen. Amen po. Ngayon ang tingin sa atin, kulto. Amen. Amen po ba? Amen. Kulto ang tingin sa atin ng ibang, ang masama nga kapwa natin Kristiyano, mga born again churches, ang nagsasabi niyan. Wala nang ganyan. Pero sa totoo lang po, meron pa po. Amen. Amen. Hindi lang sila nagbabasa ng matindi ng Bible. Amen. Dahil hindi nila naranasan, nasasabi na lang nila, hindi totoo. Amen po ba? Amen. Ang makakapagsabi na totoo, ang ginagawa natin, yung mga nakaranas din. Amen po. Kaya ang mga tatawagin dito ng Diyos, ay yung mga ka-espiritu po natin.
Katulad ni Brother Gerald. Ilang araw na kayo dito, Brother Gerald? Ilan? Isang linggo. Sa isang linggo, nung nag-usap kami ni Brother Gerald, hindi na natin siya kailangan hindi na natin kailangan makiramdam kung ano yung ituturo natin sa kanya. Kapares natin siya. Amen. Gawin ko lang sa asawa niya kay ate. Juan. Kaya, kumanda kayo ate, itong si Denmark, ganyan. Yung mga anak ninyo, si Piyang, yan. Kailangan maging handa kayo. Si Sarah. Maging handa kayo. Kapag dumating ang tinatawag na kailangan na mag-level up, kailangan hindi na kayo mabibigla. Yan. Mahiwaga ang pagkatawag natin. Hindi tayo tinawag na maging duwag na Kristiyano. Amen. Pag tinawag tayo, magiging warrior tayo. At ang kalaban natin, hindi tao. Amen. Espiritu. Amen. Kaya ang tao, hindi makapagbago, alipin ng espiritu. Amen. Masamang espiritu. Amen. Amen. Amen po. Amen. Tuloy. Verse 3, magpatuloy nga tayo at iyan ang gagawin natin kung laloobin ng Diyos. Verse 4, sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Ito ang delikado dyan eh. Yung tanong na yan, sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Kapag tumalikod ka sa pananampalataya, ano na mangyayari sa iyo? Pabuti ang pagkatao mo o pasama? Pasama ka na niyan. Amen. Amen. Pasama ka na niyan. Kasi tumalikod ka na ngayon. Magigising. Maring sa unang pagtalikod mo, andyan pa yung alam. Amen po ba? Amen. Amen. Nandiyan pa yung alam sa paghiwalay mo, yung baga. Di ba, uling? Uling. Habang nandun ka sa maraming uling na nagbabaga, katulad mo nagbabaga na maraming uling, nagbabaga ka din. Pero pag hiniwalay ka na dun sa marami na yun, mag-obserba kayo, kumuha kayo ng isang baga, ihiwalay mo. Di ba? Pag hiwalay mo ganyan, andyan pa rin yung baga. Pero obserbahan mo, habang buhay ba yung baga na nandun. Ha? Mamaya, umiitim na yan. Sa unang paghiwalay mong ganyan, mapula pa siya dahil nagbabaga. Pero habang tumatagal na siya na nahiwalay, anong naging kulay niya? Pula pa rin ba na nagbabaga o paitim na po? Ha? Hindi mo naman ayun, itim ka na uli. Imbis na mumula ka sa pagbabaga, umitim ka na uli. Amen po ba? Ngayon, kapag nakabalik ka na sa sanlibutan, praise God, nakabalik ka na sa sanlibutan, tumalikod ka nga di ba? Yung Holy Spirit, nandyan pa rin. Amen po ba? Hindi naman kagad yan. Kailangan unawain po ninyo ito ha. Gusto kong maunawain po ninyo. Yung Holy Spirit, nandyan pa rin. Hindi ka yan kagad aalisan. Aalis yan kapag nalungkot na sa'yo. Mamimikati yan eh. Kasi ang napapanood na niya, yung hindi nakalooban ng Diyos. Amen po. Amen. Amen. Yan ang delikado sa pagtalikod. Amen po ba? Kaya, ang payo ko sa inyo, pag tatalikod kayo, iwasan ninyong magsalita na masasaktan ng Banal na Santong Espiritu. Amen po. Amen. Nung nag-backslide po ako,
Ang panalangin ko po, kahit backslide ako, balang araw, tawagin ako ng Diyos. At kapag may nagtatanong sa akin, anong religion mo? Wala akong religion. Hindi ko sinasabing born again ako. Wala akong religion. Kasi kapag sinabi mong born again ka, backslide ka, nadudungisan mo. Amen po. Born again ka pala, bakit umiinom ka? Born again ka pala, bakit ganito ka? Di ba? Imbis na itataas mo ang Diyos na ibababa mo. Amen. Amen. Kapag backslide ka, hindi ko sinabi mag-backslide kayo ha. Amen po ha. Hindi ko sinasabi mag-backslide kayo. Kung sakali lang na humantong kayo sa pag-backslide, pinapayuhan ko kayo. Umiwas kayo ng mga gawain ikakasakit ng damdamin ng banal na Santong Espiritu. Kasi pwede kang layasan yan. Amen. Amen. Pwede kang layasan yan. At ito, sapagkat paano pang verse 4, sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Malabo na kung magsisi ang kwan, nilayasan na ng banal na Santong Espiritu. Malabo na yan na magpagsisi ka. Kasi kaya ka nga nagsisisi dahil nandyan siya sa'yo. Amin po ba? At kapag lumayas ng banal na Santong Espiritu, dyan na papasok yung, alam niyo ba yung nakasulat sa Bible? Sabi ni Jesus Christ, delikadong magpalayas ng masamang espiritu. Di ba pinalayas ang masamang espiritu? Nung bagong Kristiyano ka pa, di ba? Isa may karga ka, di ba? Pinalayas natin yun. Amen. Pinalayas natin. Ngayon nung lumayas, ang pumalit yung Holy Spirit. Tama ba? Gusto mo marawan po ninyo yan, pasikot-sikot. Nung lumayas ang masamang espiritu sa iyo, pumalit yung Holy Spirit. Nagkaroon ng lugar ang Holy Spirit. Pumalit sa iyo. Sa loob mo. Ngayon, tumalikod ka. Nag-backslide ka. At may mga ginawa kang mabigat na nagdalamhati ang banal na Santong Espiritu. Nilayasan ka rin ng Holy Spirit. Ngayon, yung lumayas sa iyo na bad spirit nung una, nagpagala-gala yun, di ba? Amen. Wala siyang matagpuan na bahay niya. Sabi ng tao din, ganyan, bahay niya. Hindi makakaisip siya, magbalik kaya ako sa dati kong tirahan. Pagbalik niya, natagpuan niya, di ba nakasulat doon, natagpuan niyang malinis. Alam ko ba, natagpuan niyang malinis, ibig sabihin, walang laman. Walang laman. Bakit walang laman? Umalis sa iyo ang Holy Spirit. Ngayon, papasok ba siya kagad? Hindi. Magtatawag siya ng mas malalakas sa kanya. Nakakuha po ninyo? Nakakuha? Amen. Amen. Nakakuha? Amen. Nung bago kang Kristiyano, pinalayas yung masamang espiritu sa iyo. Ngayon, nagkaroon ng pagkakataon, pumasok ang Holy Spirit. Ngayon, tumalikod ka sa pananampalataya. At yung mga gawain mo, masama na. Namigati ang banal na Santong Espiritu, inalisan ka. Naging malinis ka ngayon. Walang laman. Ngayon, bumalik yung dating masamang espiritu na nasa iyo noon, yung pinalayas. Nabasa na po ba ninyo yan? Mahirap kasi unawain kung hindi pa ninyo nabasa yun. Sino na po nakabasa ng sinasabi ko? Amen. Na mahirap yung si Jesus Christ po nagturo niyan. Na pag bumalik yung masamang espiritu, natagpuan kang malinis, ibig sabihin ng malinis, walang laman, yun yung inalisan ka na ng Holy Spirit. Amen. Amen. Ngayon, ang isip ng bad spirit na yun, kung mag-isa lang ako, nababalik uli, baka madali na naman akong mapalayas. Amen po ba? Kaya magdadala siya ng mas malalakas, mas masamang espiritu para pumasok po.
Ngayon, madali kayang pagsisihin uli yung tao na yun na nag-aya pa ng masama na mas malaki sa kanya. Obserbahan ninyo yung mga backslide, na nilayasan ng bad spirit, ng whole spirit, tapos nagbalik ang bad spirit, tapos nagyaya pa ng malalakas. Obserbahan ninyo. Di ba ang hirap nilang pagsisihin na tama po ba o mali? Amen. Mahirap ng pagsisihin na. Pero sabi ng Diyos, ng Panginoon Jesus, kung imposible sa tao, sa Diyos, di ba? Ang hindi kaya ng tao, kaya ng Diyos. Anong malay natin na kahit ganun na nangyari, kung kaawaan niya pa rin yung tao na yun, pagsisihin niya pa rin. Amen po ba? Anong malay natin kung kaya ng Diyos yun? Sa tingin ko, kaya talaga. Amen. Amen po. Pero paano kakaawaan pa ng Diyos yung ganoon? Kung talagang masama na, matigas. Dati nang nakaranas, tuloy natin para manuwanan yun. Sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati naliwanagan na sila. Hallelujah. Dati naliwanagan na sila, nakalasap na ng makalangit na kaloob. Di ba? At naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Amen po ba? Kaya warning yan. Amen po ba? Warning yan dito. Sino dito nakalasap na ng kaloob ng Banal Santong Espiritu? Amen. Nakaramdam na, napuspos na. Alam mo na talagang totoo ang Diyos. Tapos tatalikod ka pa. Hallelujah. Ulitin natin. Dati naliwanagan na sila, nakalasap na makalangit na kaloob, at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang makahayag sa panahong darating. Verse 6, kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasak ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi, sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ng anak ng Diyos. Ngayon nalalaman po natin yan, babalaking pagbuhan natin tumalikod. Isa pa, nakaranas ka na, nakalasap ka na, naparamdaman ng Banal na Santong Espiritu. Nakita ka pa ng liwanag, nakita ka pa ng anghel, nakaranas ka pa ng hiwaga, nakaranas ka pa ng healing. Maraming klase yan, pwede iparanas sa'yo ng Banal na Santong Espiritu. Pero sa kabila niyan, tumalikod ka pa rin. Ulitin natin para mas maunawan. Verse 6, kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasak ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi, sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Gaano po kadelikado ang pagtalikod? Gaano po kadelikado ang pagtalikod? Napakadelikado po. Maaring ang delikado po dyan, yung iwanan ka ng Banal na Santong Espiritu. Agad-agad. Amen po ba? Amen. Kaya ngayon napikpayo ko sa inyo eh. Kapag tumalikod kayo, iwasan ninyong gumawa ng mabigat. Yung parang talagang mabigat na violation. Iwasan ninyo. Makalayasin ka kagad ng Holy Spirit.
bumalik yung masamang espiritu, may dala pa, mahirap ng panumbalikin. Amen po ba? Amen. Mahirap ng pagsisihin. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Kaya kung po tinuturo sa inyo yan, ayaw ko pong mangyari sa inyo yan. Amen po. Amen. Amen ba, Jimboy? Ngayon, bakit nagpaparanas ang Diyos sa atin ng hiwaga? Yan ang tanong dyan. Bakit nagpaparanas sa atin sa Diyos ng hiwaga? Para mas lalo kang maniwala. Amen. Mas lalo kang hindi mag-alinlangan. Amen po. Mapalad tayo kasi pinaparanasan tayo ng hiwaga ng Diyos. Amen. Amen. Amen po. Amen. Amen. Mapalad tayo. Sa kabila niyan, pinaparanasan na tayo ng hiwaga. Nagpakilala na siya sa atin. Naragpo siya. Tumalikod ka pa rin. Hindi kaya isuldo sa Diyos yun. Sa tingin ninyo, hindi kaya isuldo sa Diyos yun. Nagpakilala na ako, natutuwa talaga ako eh. Yung ibang iglesia suntok sa buwan. Di ba? Amen po ba? Amen. Aalinlangan pa, totoo kaya talaga ang Diyos o hindi? Amen. Amen. Eh tayo talagang nagpapakilala ang Diyos. Amen po. Amen. Tapos sa kabila niyan, tatalikod ka pa. Hindi kaya insulto sa Diyos yan. Delikado ka. Amen po. Amen po. Amen. Verse 7. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang mga lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Ulitin natin. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang mga lupang, sino yung mga lupa dito sa tingin ninyo? Tayo po yun. Amen. Amen. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang mga lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng magsasaka. Amen po ba? Habang tayo po ay pinapakain ng Diyos spiritual, kailangan may tumubo sa atin. Amen po. Maring spiritual yan, financial, material, physical. Kailangan may tubuan tayo ng mga yan. At maging kapakipakinabang din ko tayo. Amen po. Amen. Ulitin natin. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang mga lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Verse 8. Subalit kung ang damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at nanganganib pang sumpain ng Diyos at tupukin sa apoy. Amen po. Amen. Amen. Sa pakikinig mo ng salita ng Diyos, ano ang tumubo sa iyo? Amen. Mabubuting bagay ba? O masasama? Di ba? Amen. Dapat habang tumatagal tayo na nadidiligan ang salita ng Diyos, tinutubuan tayo ng mabubuting bagay. Amen. Spiritual, physical, tinutubuan tayo. Yung halaman, bakit kung ikaw ay nagtatanim ng halaman, bakit mo yan dinidiligan? Para ano? Para malanta, para mamatay? Anyang boy, ba't dinidiligan mo yung mga halaman mo? Para mamatay? At hindi mapakinabangan? Para bumunga. Para bumunga, di ba? At mapakinabangan, di ba?
O, tanungin ko kayo, bakit ko po kayo tinuturuan? Dinidiligan ko po kayo eh. Ang salita ng Diyos. Di ba? Para balang araw, lumago po kayo. At mamunga, mapakinabangan. Baka mamisinterpret ko rin yun. Ganyan pa lang tingin sa ni Pastor. Ibig sabihin ko kung mapakinabangan, mamunga ng kaluluwa, maging kapag-pakinabang po tayo sa gawain ng Diyos. Amen po. Amen. 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 Tulungan natin mapuno ang bilang ng kaluluwa sa langit. Alam mo ba, kaya hindi pa bumabalik si Jesus Christ, hindi pa tama ang bilang. Amen po. May bakante pa doon, may lugar pa doon. Kaya ang isang palatandaan din na pagbabalik ni Jesus Christ, kapag naipahayag na sa buong mundo ang Ebanghelyo. Isa panahon po natin ngayon, bagamat high-tech, mayroon pa rin po talagang hindi naabot. Totoo po yan. Meron pa rin talagang hindi naabot ng Ebanghelyo. Kahit high-tech na. Ano po yung mga lugar na yun? Yung mga walang signal, mga bundok. Mga tribo-tribo. Ganyan. Yun po, yung mga bihirang puntahan ng mga tao. At yung mga delikadong lugar. Mga terorista yung sabihin natin sa North Korea. Sa tingin ninyo, nakapenetrate na kagad yung sinong gustong isubo natin sa North Korea. Mr. Jim. Yung mabala ka sa kanyan doon. Komunismo na bansa. China. Ayan. Ang mga Kristiyano, pinapatay po niyan. Amen po. Amen. Mapalag nga tayo dito. Mapalag tayo, Pilipinas, mapalag. Maparaya tayo, mga kagawa ng ganito. Sa iba, patago po pag nagawain ng ganito, patago. Dito, hindi naman tayo nanganib ang buhay. Kaso ang mga tao sa Pilipinas, ikinakaya ang Ebanghelyo. Amen po. Amen. 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 Pero, wala po dito nun. Amen. Ikinakaya ang Ebanghelyo. Darating ang panahon, pag nag-lead ang Holy Spirit, labas kayo, punta kayo doon, walang mahihiya. Amen po. Amen. Kasi yan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ang kanyang salita, ang kanyang Ebanghelyo. Amen. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Ganon din yun eh. Tanong natin sa sarili natin, bakit tayo nandito? Kasi may nag-Ebanghelyo sa atin. Amen. Tama ba? Brother Gerard, bakit ka nandito ngayon? Kasi may nag-Ebanghelyo sa'yo. Di ba? Amen. May naglakas loob na mag-Ebanghelyo. Amen. Lahat tayo, kaya tayo narito ngayon, may naglakas loob na mag-Ebanghelyo. Amen. Ngayon, kailangan natin gawin din para meron pang maligtas. Yun pa, isasantabihin natin yung hindi natin kaya. Amen. Adison, isantabi na natin yung mga yan, mga hindi ko kaya, pastor. Ha? Kapag sinabi mong hindi mo kaya talaga. Amen po. Amen. Bakit hindi mo subukan at sanayin mong sarili mo? At minsan isang araw gigising ka, kaya ko pala. Amen. Amen, Jesus. Amen. Amen. Hindi tayo nandito para hindi umunlad sa pananampalataya. Nandito tayo para umabante sa pananampalataya. Amen. Amen. Amen po. Amen. Hindi ba alam yung kahalagaan ng salitang amin?
Makapangyarihan po yan. Parang nag-declare kayo pag meron kayong narinig na parang sang-ayon kayo sa salita ng Diyos. Pag sinabi niyo amen, magmamanifest po sa inyo yun. Amen. Amen. Makapangyarihan po yan. Salitang amen. Makapangyarihan po yan. Kung lalalim po kayo sa ito sa pananampalataya, madali niyo pong malaman na makapangyarihan po yan kung nagsasabi kayo ng amen. Kasi pag sinabi niyong amen, ibig sabihin, nananampalataya kayo doon sa word na yun. Amen. At kapag nananampalataya kayo doon sa word na yun, magmamanifest sa inyo ito yun. Amen. Amen. Kaya naging abuso rin ang salitang amen eh. Kasi pag sinabing, yayaman ka, mas marami po ng amen. Amen po. Amen. Okay, anong verse? 9. Ulitin natin yung 8. Subalit kung ang damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon. Masakit po ito. Gusto mo bang masabihin na walang kabuluhan? Wala kang kabuluhan kasi hindi ka tinutubuan. Amen po ba? Amen. Masakit o masarap pakinggan? Sabihin mo sa sarili mo, ayaw kong masabihan ng ganito. Ha? Masakit po ito. Subalit kung ang damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at nanganganib pang sumpain ng Diyos at tupukin sa apoy. Naalala niyo po ba yung puro ng igos? Nung tayo ni Jesus Christ, walang bunga, anong ginawa niya? Sinumpa. Ibig po ba? Gusto po ba natin mangyari yan sa atin? Na kapag binisita tayo, nasan na ang bunga mo? Ang dami nang idinilig sa'yo. Walang makita ang bunga sa'yo. Sagana ka na sa kaloob ng banal na Santong Espiritu pero hindi ka namunga. Ha? Nanganganib? Nanganganib? Ano? Sumpain ng Diyos at tupukin sa apoy. Amen po. Amen. Kaya pag meron ka ng kaloob ng banal na Santong Espiritu, exercise mo yan, paalapin mo yan, kailangan mamunga yan ng kaluluwa. Amen po ba? Amen. 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 Natapat ka sa pagsusunglig. Natapat ka sa pagsusunglig. Kailangan i-exercise mo. Amen po. Amen. Ngayon, kapag in-exercise mo yan, nag-anak ka, ang magbibenepisyo niyan yung mga kongregasyon eh. Naging anointed ka na song leader. Amen po, napapababa mo yung presensya. Amen po, nadinig mo ng maayos. Ngayon, pag napapababa mo yung presensya, hindi naman manhid siguro ang kongregasyon na hindi nila maramdaman yun. Kapag naramdaman ng kongregasyon, yung presensya ng Diyos, ano masasabi nun? Kunyari may baguhan. Kasi totoo pa lang ko na may Diyos kasi naramdaman ko yung presensya niya. Pwede bang makakilala yung tao na yun? Namumunga ng kaluluwa. Amen po. Amen. Namumunga ng kaluluwa. Amen. Amen. Verse 9, mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Ibig sabihin, nagwa-warning po yung nagsasalita po dito. Ulitin natin, mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong
kaligtasan. Sabi niya, kahit nasa ganito ang sinasabi ko, Amen. Amen. Natitiyak namin na nasa mabuti kayong kaligtasan. Tuloy natin, makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita hanggang ngayon ipinapakita sa pamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ulitin natin, makatarungan ang Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sino dito naniniwala? Lingkod din ng Diyos si Brother Gerald. Amen. Ngayon, kapag may ginawa kayo sa Kanya, hindi yun malilimutan ng Diyos. Amen. Hindi yun malilimutan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Doon nga papasok yung sa paghukom, ibubukod ang kambing sa tupa. Yung tupa, ano sabihin sa tupa? Dinamitan niyo ko. Wala akong madamit. Pinakain ninyo ko. Sasabihin ng tupa, Panginoon, kailan niyo ko kailan? Parang wala akong matandaan na pinakain ko kayo. Pero sasabihin ko sa iyo, yung pinakain mo, maliliit na ito. Ako ang ginawa mo nun. Sino yun? Yung mga lingkod ng Diyos. Amen po ba? Amen. 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 Kaya pag may mga nangangailangan na lingkod ng Diyos, samantalahin natin na magawa ng mabuti. Kasi hindi natin sa kanila yun ginagawa, kundi sa Panginoong Yesus. Amen po. At yun ay hindi malilimutan. Amen. Amen. Ulitin natin. Makaturungan ng Diyos, verse 10, makaturungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita. At hanggang ngayon ipinapakita sa pamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Verse 11, ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang sa wakas ang bawat isa sa inyo. Kaya nasabi dito, di ba nabasa natin sa 9, mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti ang kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Bakit nasabi na nasa mabuti ang kalagayan? Ano, titiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan? Kasi ito, verse 11, ay sa verse 12. 11. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kasi wala pang tumatalikod. Amen. Amen. Wala pang tumatalikod. Kaya sinasabi niya, natitiyak. Natitiyak, ano sabi? Natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan. Kasi wala pang tumatalikod sa inaaralan niya. Amen po ba? Original, verse 11, ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang sa wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Ano ang sikreto para makamtan ang inaasahan? Ang pag-asa? Yung kabilang buhay? Yun yung pag-asa natin eh. Yung kabilang buhay, yung inaasahan natin. Mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, tayo po. Amen. Amen. Pag tinanong kayo, anong pag-asa ninyo? Anong inaasahan ninyo? Makasabihin ninyo ang trabaho ko. Makasabihin ninyo ang pinag-aralan ko. Mali po kayo niyan pag yan ang sinabi ninyo. Ang inaasahan natin, ang pag-asa natin, amen, hindi masama ang trabaho, ang edukasyon. Kailangan gumawa tayo ng kaparaanan na maging number 1 pa rin po natin ng Diyos. Amen po. Amen. Amen. Marami pong kaloob.
Amen po. Marami pong kaloob ng Banal sa Espiritu. Try natin. Kung Roma 13. Roma 13. Try lang natin kung mahanap natin. Ito, sa Roma 12. Roma 12. Roma 12, 6. Magsimula tayo sa 5. Gusto kong mapanatag yung meron ditong kwan. Merong isa dito, hindi siya napapanatag. Gusto kong mapanatag yung isip niya kaya babasahin ko ito. Roma 5. Gayun din naman, kahit na tayo maraming, nabubuo tayo. Roma 12, 5. Gayun din naman, kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Amen. Yung mga taga-walis dyan. Hallelujah. Ulitin ko, kung paglilingkod ng ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Ano ibig? Nakuha ba rin niyo yung punto dyan? Kung anong kaloob ang binigay sa iyo, gamitin mo. Amen. Huwag mong itatago. Amen po ba? Amen. Ayusin mo. Mahalin mo. Amen. Tuloy natin. Magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Gift of counseling. Amen. Marunong kang mag-counsel. Amen. Yung tipong magpapakamatay na sana yung tao, kinausap mo, hindi na tuloy yung pagpapakamatay. Yan, gift of counseling po yan. Amen. Magpapalakas ka ng loob. Magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Gift din pala yan. Amen. Gift po yan. Ang church po kailangan ng financial. Amen po. Kaya kung yan dyan ka natutok, mahalin mo yan. Amen po. Mahalin mo siya. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Amen po ba? May natutunan po ba? Amen. Balik tayo sa kan. Siguro nang panatag na yung sinasabi ko. Amen. Kung saan kang ministry nilagay, ibig sabihin, kung ano yung kaloob na binigay sa iyo, doon ka malilinya ng ministry. Amen. Tutukan mo yan. Pagbutihan mo yan. Amen. Verse, ano tayo? 11. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas. Ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Magsumikap hanggang
kalahatian, hanggang umpisa lang, ningas kugon. May ningas kugon po ba dito? Meron bang hanggang kalahati lang siya? Ano sinabi ng Bible? Magsumikap. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Ano yung pag-asa natin? Inaasahan natin? Kabilang buhay. Mga bagay sa kabilang buhay. Makakamtan mo lang yun kapag nagsumikap ka hanggang wakas. Amen po ba? Amen. May atras pa po ba? Kung alam mo yan, na yan pala ang sikreto para makamtan mo ang iyong inasahan, ang iyong price. May atras pa po ba? Meron pa po magbabalak ng matras. Kung alam mong dyan mo makakamtan ang price mo, ang premium mo, huwag sumikap hanggang wakas. Walang tatalikod. Walang atras. Amen. Amen po ba? Amen po. Amen. Kaya ako po kayo tinuturuan para hindi kayo sumuko sa pananampalataya. Amen po. Amen. Nandyan ang pagtutuwid. Nandyan ang masakit na salita ng Diyos. Amen po. Ngayon, kung susukuan mo yan kagad, sakit naman magsalita si pastor. Lagi na lang ako. Pasalamat ka, favorite kita. Amen. Amen. Ibig sabihin, mataas ang gusto kong marating mo. Amen po. Amen. Kasi kung wala akong paki sa'yo, wala akong amor sa'yo, hindi kita papansin, bahala ka. Amen po. Bahala ka, wala akong paki sa'yo, kahit wala akong marating, bahala ka. Pero pasalamat ka kapag lagi kitang pinapansin. Ibig sabihin, may pangarap ako sa'yo na marating mo. Hindi kung mamasamain mo rin naman yung ginagawa ko para sa'yo, prangkay muna ako. Pastor, ayaw kong magpasakop sa'yo. May sarili akong diskarte. Yung ginagawa mo, sa iba mo na lang gawin niya. Di ba? Amen po. Amen. Bakit tayo nandito? Para mabago po tayo. Amen. Amen. Para maging katulad tayo ni Kristo. Amen. At ang maging katulad ni Kristo, hindi basta-basta. Kailangan matanggal ang mga dapat tanggalin sa pagkatao natin. Amen po. Dumaan kayo sa makipot na daan. Mahirap daanan kapag makipot. Ibig sabihin, maraming bawal-bawal. Pero anong ginugusto po ng taong daanan? Maluwang na daan, madaling daanan. Ibig sabihin, walang bawal-bawal. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Maraming pastor po. Maraming religion. Amen. Maraming religion. Pwede tayong dumaan doon kung gustuin natin. Pwede tayong mamili. Meron po tayong freedom of choice. Meron po tayong kalayaang pumili kung saan po tayo dadaan. Kasi hindi nga po tayo robot. Hindi tayo nilikha ng Diyos na robot. Nakontrolado niya tayo. Napipindutin, dito ka dumaan, din ka talaga dadaan. May sarili po tayong isip. Amen po. Ngayon, gamitin natin yung isip na yan sa tama. Sa kalooban ng Diyos. Kung ano yung sinasabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, dumaan kayo sa makipot na daan. Amen. Amen. Hindi porke walang balakid yung dinaanan mo, nasa tama ka. Amen. Amen. Magtaka ka. Kapag ang dinadaanan mo, parang lang,
Parang walang kalaban dito sa dinadaanan ko, ha? Ibig sabihin, kakampi mo yung dinadaanan mo. Pero pag dumaan ka sa daan, di ba? Na makipot, ang kalaban mo dyan si Satanas, eh. Ayaw niyang dumaan ka dyan, eh. Ha? Kaya maraming harang. Hindi, si Satanas, matagal nating, ito lagi natuturo ko na to sa inyo, eh. Si Satanas, matagal nating naging boyfriend. Kung babae ka, boyfriend mo siya. Kung lalaki ka naman, girlfriend mo siya. Matagal naging kayo. Amen ba? Amen. Matagal naging kayo. Ngayon, nakakilala ka sa Diyos. Amen. Amen. Nakakilala ka sa Diyos. Narinig mo ang Ebanghelyo. Sabi mo kay Satanas, break na tayo. Ayaw ko nang maging masama. Papayag kaya kagad si Satanas. Siyempre, hindi. Tagal na tayo, eh. Ang papayag. Pipigilan ka niya. Gagawa siya ng maraming kaparaanan para hindi ka makipag-break sa kanya. Kaya nga, yun nga, kapag dumalakad ka na, palapit ka na sa Diyos, maraming nangyaring hindi maganda. Amen po. Hinahadlangan ni Satanas. Pero wag po tayong magpapadlang. Amen po nga. Huwag tayong magpapadlang. Magpakatatag tayo, magpakalalim. Kumain na kumain sa salita ng Diyos. Para kahit anong ialok ni Satanas sa atin, kayamanan man yan, ang nagiging number 1 pa rin natin ang Diyos. Yun ang pinakamahalaga dyan. Gumawa ka ng kaparaanan na number 1 pa rin ang Diyos. Amen po. Kung saan kang kaloob na ilagay, gamitin mo yun para maging number 1 ang Diyos sa buhay mo. Amen po. Amen. 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 Verse 12, kaya't huwag kayong maging tamad. Huwag kayong tamad. Nakatingin na naman yung mga dalaga sa akin. Laking. Kaya ang tanong ko kay Kim kanina, eh. Ano ba din? Yung mga baguhan, sinong papanularan ninyo? Siyempre yung datihan. Amen ba? Amen. Kasi pag sinitaw kayo, sasabihin nyo, bakit yung nauna? Sila rin naman, gumagawa ng gano'n na. Di ba? Kaya, yung mga datihan, paulit na natin sinasabi, magbago na po tayo. Amen. Mga datihan, magbago na. Para magbago si baguhan. Amen. Yung datihan, kailangan magbago na para magbago si baguhan. Amen. At yung baguhan, magiging luma, nagbago na siya, may bago na naman darating. Huwag siyang pagbabasyan mo, eh, guide mo, eh. Kung puro mali ang nakita mo kay Jomer, mali na rin yung gagawin mo, di ba? Amen. Kailangan Jomer, magpakatama ka. Amen. Ha? Makaiba kita mo yung siyempre kung saan pumunta yan, doon yan pupunta. Pag sinabi mo, wala nang bigas si Pastor. Kasama na naman si Denmark niya sa'yo. Di ba? Ang punto dyan, may bigas si Pastor o wala, nandyan po kayo. Amen. Sama-sama tayo sa hirap at ginawa. Amen. At hindi naman puro hirap, di ba? Binabalansin po ng Diyos yan. Kasi ang ugali ng tao minsan, pag sobrang sagana, nakakalimot na sa Diyos. Kung makikilala niyo po ang ating Diyos, minsan pag sobrang sagana ka, nakakalimot ka ng lumuhod. Tama po ba? Amen. Nakalimot ka na, tumawag sa Diyos.
Ang ugali po ng tao yan, totoo yan. Kaya minsan binabalansin niya. Kaya hindi lang puro sarap. Pinapadaan niya ang hirap para makanala ka na lumuhod. Amen po. Minsan kapag malusog ka, hindi mo naaalala manalangin. Pero pag nagkasakit ka na, kailangan ka ng kagalingan. Lord. Di ba? Pag marami kang pera, ganun din, hindi ka nakakapanalangin. Pero pag na zero balance ka, ay kailangan ko ng lumuhod. Di ba? Nakakalungkot sa harapan po ng Diyos yan. Naalala mo lang siya, yung kanta na tumawag ka. Bakit nga ba minsan kay danig natin lumimot sa Diyos sa oras na tayo sagana? Di ba? Sino nakalang ng kanta na yun? Pero kapag dumarating na ang mga pagsubok sa buhay mo, tsaka ka palang tatawag sa Kanya. Sa tingin ninyo, hindi nalulungkot ang Diyos pag ganyan. Diba? Kailangan sagana ka o hindi sagana, nandyan ka sa harapan ng Diyos. Nagpupuri, nalalangin, anumang sitwasyon mo sa buhay, nandyan ka. Amen po ba? Amen. Hindi na apektuhan ang sitwasyon mo sa buhay sa paglilingkod mo sa Diyos. Amen po. Hindi ka atras sa bante. Dapat laging pabante. Amen po. Ano man sitwasyon mo sa buhay, hindi ka atras sa bante, dapat laging abante. Amen po ba? Amen. Verse 12, dapat tayo matapos. Kahit huwag kayong maging tamad, tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis. Ano sabi? Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Sino mga tumatanggap ng ipinangako ng Diyos? Sa mga taong matiisin. Amen. Ito ba? Kailangan ma-practice po natin yan. Yung pagtitiis. Amen po. Kapag di natin na-practice yan, konting hirap lang, atras ka na. Amen po ba? Amen ba niyo, men? Nasilip mo lang, umatras ka na eh. Babalik na nga. Balik mo. Dapat ganun po. Ma-practice na ng pagtitiis. Alam po yung mga first batch dyan, yung mga sinauna, may mga lumot na. Luman tayo dyan na-train tayo sa ganyan. Amen. Naranasan natin humaba ang mukha natin. Amen po ka. Sana may picture nga tayo nun eh. Naranasan natin maging butot balat. Amen po. Ngayon, naunawaan natin kung bakit tayo tinrain na ganoon. Kasi kailangan talaga nating mahasa sa pagtitiis. Ulitin natin. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang. Sino daw tutularan? Yung mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga pinangako niya. Amen. Sabay-sabay tayo tatanggap ng ipinangako ng Diyos. Ang susi, pagtitiis. Ayun ba? Glory to God. God bless. Glory to God. Tayo manalangin sa pangunan ng ating prayer warrior. Praise, maaari po bang lumapit pa tayo lahat? Sabay-sabay po tayong lumuhod.
dakilang Diyos na buhay, dakila ka sa lahat. Alam po namin, O Diyos, nandito ka sa aming kalagitnaan. Nakikita mo kami, nasisiyasat mo kami, O Diyos. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa katagumpayan ng gawain na ito. Muli po kami, O Diyos, nakapakinig ng iyong banal na salita. At alam po namin, O Diyos, na magagamit po namin ito sa mga darating na araw. Lord, salamat po sapagkat iningatan mo. Hawakan. Lord, salamat po sa panibagong araw na muli niyo po dinurugtog sa buhay ng bawat isa sa amin sapagkat merong mga tao na hindi nga po sinisikatan ng araw, ngunit mapalad po kami na nakakaranas po kami, O Diyos, ng iyong mga pag-iingat. Lord, salamat po minsan pa sapagkat po, O Diyos, muli po kami pinaalalahanan na hindi na po ito ang panahon upang tumalikod pa. Lord, malapit na po kaming dumako sa inihanda niyo po, Panginoon, na lugar. Wala namin ang mga itinuro mo sa amin sapagkat, Lord, inihanda mo po kami upang makarating sa iyong kalooban. Lord, dalangin po namin na ihanda namin ang mga sarili namin sa muling pagdating ng iyong anak na si Kristo sapagkat po, O Diyos, nakita mo na po na naghandog na po, O Diyos, sa Israel bilang tanda ng propesiya po, Panginoon. Kaya, O Lord, patuloy po kaming ihanda. Patuloy niyo po kami kausapin, Lord, sa aming mga panaginip. Patatagin niyo po kami, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na hindi lamang po namin sarilinin ang kaligtasang ipinagkaloob niyo po sa amin, kundi ibahagi po namin ito sa mga mahal namin sa buhay. Sapagkat po, O Diyos, kung paano hinahangad namin ang patuloy na kapahingahan sa kalangitan, ganoon din po nawahangarin namin ang maranasin din po yun, O Diyos, ng aming mga mahal sa buhay. Lord, salamat po, O Diyos, sa buhay ng iyong lingkod na ginagamit, sa patuloy po ugad na ikalalaganap. Diyos, inialay niya at inilaan niya ang kanyang buhay sa pagsunod sa iyong kalooban. Kitin po, O Diyos, ay dalangin po namin ang United in Christ na patuloy po na magkaisa kami, na patuloy po, O Diyos, ipakita namin ang totoong ilaw at asin, maging ang patuloy po, O Diyos, na mapakita po namin sa daigdig ang totoong liwanag ni Kristo na pinagkaloob niyo po sa amin. Lord, dalangin po namin na patuloy po, O Diyos, magdala ka pa po, Panginoon, ng mga kaluluwa na patuloy po, O Diyos, nais mong ipagkatiwala sa kamay ni Kristo upang, Panginoon, na kanyang alagaan. Dalangin po namin, O Diyos, na kami rin pong narito ay mapagkatiwalaan niyo po sa kanila. Lord, salamat po, Panginoon, sa patuloy po, O Diyos, meron kaming kinakain, meron kaming iniinom, meron po kaming dinaramit, meron po kaming napagpapahingahan ng aming mga pisikal na katawan. Lord, salamat po, wala na kaming sakit at karamdaman. Wala na po kami, O Diyos, anumang nararamdaman sa aming pisikal na katawan, sapagkat, O Diyos, higit ka pa sa gamot dito sa lupa. Nandiyan ka, O Diyos, upang sustentuhan, O God, ang aming hindi na maaabot ng aming mga sariling kakayanan. Lord, salamat po, Panginoon, maging sa gabing ito, dinideklara po namin ang dakila mong kapayapaan. Ang patuloy po, O Diyos, ang pagpoprotekta niyo po sa amin kung paano pinoproteksyonan niyo po, Panginoong Israel noon, nagpapababa ng haliging apoy sa gabi at haliging ulap sa umaga. At alam po namin, nararanasan namin yung sa araw-araw namin paggawa na nandyan ang iyong mapagpalang kamay na lumilingap sa bawat isa sa amin. Kaya din po, O Diyos, sa gabi ito, salamat po minsan pa. Karapat dapat na nga po puwihin. Sampay na't luwalhatiin, O Diyos, hindi lamang sa panahon na masagana kami, O God, kundi sa panahon na kahit wala kami, nandun po yung napakasarap purihin ka, O Diyos. Kasi po, Panginoon, nandun yung alam po namin na naniniwala at nagtitiwala kami na nandyan ka palagi. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tuhan pinagmuri. Kapanalangin ko sa kanila ay pagharian niyo po sila. Huwag niyo po nawa hayaan
na makakilos sa kanila ang diablo si Satanas. Dalangin po, napakilusin niyo po ang inyong libo-libong anghel na tumuraba. Protektahan po ang mga tao ito na pinagkatiwala niyo po sa akin upang alagahan at spiritual. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin. Ang aming dalangin sa mga Panginoon pangalan ng anak po si Jesus. Amen. Maraming salamat sa mga nakinig ngayong gabi. Nawa sa mga inyong kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Ingatan kayo ang mga Espiritu. Maraming salamat po. Next Sunday naman po ang ating hinahantay na Sunday service. Maraming salamat po. Ito po ang aming salamat sa inyo.